kakauwi ko lang galing gig, pero sagutin na natin to. Kuya, ba't ganon? Even playing violin ang ganda-ganda ng tunog, pero pag ni-record na, ayun, sabog na. Actually, paano ba natin sasagutin yan? Ganon talaga. I mean, minsan, iba yung naririnig mo in the moment, pero iba rin yung lumalabas. Parang ganon. Siyempre, in the moment, you forget yung mga nagawa mo in the past. Parang ganon. That's why, that's the magic of live music, sabi nga nila, diba? You can't replicate live music with the recording. Kasi yung recording, almost perfect. Kasi pinaulit-ulit, pinapaganda talaga, no? Kaya, music was meant to be enjoyed live. Yun yung magic niya. Kumbaga, hindi mo nababalikan yung mga missed notes. That's why, pag recordings, usually, talagang perfect. Kasi, ini-edit yan edited, diba? Ngayon, you strive to play as good as your recordings, no? So, recordings tend to be feedback. Kasi tapos na yun It's in the past. So, yun yung nagawa mo. Now, if you listen to it, hanapin mo dun yung mga mali. Para next time na mag-record ka ulit, mas paganda na yung tunog na. Kasi nga, music is, painting with space, sabi nga ng iba. And the thing about it is, kailangan, you don't need it to be perfect talaga naman. Kaya lang, syempre, pag nagre-record tayo, yun na yung pinaka-transparent. Yun talaga yung sound mo. And as a musician, you just wanna strive to be as perfect as possible, but there's no such thing as perfection. But you strive to be at least 100%. Yan yung gusto natin. So, okay lang yun, no? Kung sabog-sabog yung recordings mo. Dadating yung point na dahil sa paulit-ulit mo pag-record, nakikita mo yung mga mali mo. Habang nire-record mo yun paulit-ulit, gumaganda at gumaganda na. Sana umabot ka dun sa point na yun. So, huwag kang panghinaan ng loob, no? I think, lahat naman gano'n, no? When I started YouTube, gano'n din. Parang, pangit tugtog. Tapos ulit-ulitin mo. Hanggang sa, makukuha mo na, ano ba talaga yung timpla or ano ba talaga yung quality na kailangan mong gawin, umpisa pa lang, para tuwing mag-record ka, gano'n na yung kalalabasan na. Okay? Kasi, at the end of the day, you want to be putting yourself in the shoes of your audience. No? Kahit mag-practice ka, hindi pwedeng sabihin mo na, sa pandinig ko maganda na no? Yun yung mahirap. Kasi iba yung naririnig mo kasi malapit ka sa violin mo. Iba yung naririnig ng tao. So, you have to put yourself in the position of the people listening to you. Yun yung pinaka-importante. Kasi, yung product mo, sila ang makikinabang, which is your music. So, you have to put yourself in the shoes of your audience. No? The same way, yung recordings, kung pangit yung recordings, baka pangit talaga yung feedback na lumalabas sa'yo. So, that recording should serve as your baseline, no? Kung ano yung kailangan mo i-improve para next time na i-record mo ulit, makikita mo, no? Kasi walang daya yun. Kung ano yung ginawa mo, yun talaga yung lalabas doon. And that is a good tool that we have, no? Kasi nung unang panahon, walang mga ganyan. No? Kung ano yung narinig mo, bahala na. No? Ngayon, nare-record na natin with a simple device, di ba? Naririnig mo kung ano yung tunog mo. So, you have almost instant feedback from what you did. So, use that as a tool to help you become better. So, okay lang yan. It's perfectly normal na feeling mo ang pangit-pangit ng tugtog mo pag recording. No? So, it's very transparent ka. So, you have to take it as it is and work with what you have.